So ito yung ating finish ng ating black marble. So ang gusto niya litaw na litaw yung design. So ayan, sabi ko sige ililitaw natin. So ayan, nakalitaw na yung design niya. So yan ang gusto niya. Majority color is black. Pero ito yung aking ginawa nung nakaraan. So ngayon pina-repair dahil nabubulok yung lata. Ngayon ang problema is kailangan gamitin kaya ganitong paraan lang ang ini-apply na trabaho. Pero mas maganda sana nito kung magre-repair tayo. So mula na dito hanggang dun para advance yung ating lata. Kahit 2 taon na hindi pa yan magkakaroon ng pambubulok. So ito okay naman ito, applicable ito sa mabibilis na pangangailangan, magagamit naman ito. Tatagal din naman yan. Kaya lang hindi kamukha ng sinasabi ko kanina. Napapag ganun. Ngayon ito ay isprayan uli ng panibago and then medyo bubuhayin yung mga design na yan. Papuputiin ko ng kaunti kasi masyado namang itim, hindi nakita. Nawawala yung appearance niya. Kumbaga masyadong matapang yung pagkaitim. So, ang tawag dyan is black marble. Siyempre napakahalagang parte nung pagpapatuyo o drying process pagdating kahit hanggang sa primer. Dahil kung ating makakalimutan ang value ng pagpapatuyo yung curing time ay magkakaroon ng diferensya ang ating trabaho. So itong aking ginamit is gray primer. So direct sa lata, pero mas maganda kung meron tayong anti-corrosion, yun ang ating gamitin. So ito ipatutuyuin ko hanggang sa 2 oras and then i-check ko siya kung pwede na, saka ko pa lang siya mamasilayan. Ngayon kasi hindi pa pwede ito, nabaon pa ang kuko. So napakahalaga nun, bago tayo maglapat ng masilya kailangan alam natin ang proseso na yan. Dahil kapag hindi, ang tendency maaaring iyan, pag pinatungan natin ng masilya, mapipressure yung ating primer pagbasa yan. Sa ilalim hindi natin alam, nagkakaroon na yan ng problema. Sa ibabaw okay pa, kaya pagdating ng panahon, ilang buwan pa lang, lulubo na yan. Kaya kailangan matiyak natin yung curing time, kailangan matiyak natin ito tuyo bago patungan ng masilya. Yung magmasilya, so bago natin minasilyahan, ni-repair naman yung butas ng lata. Then masilya, syempre bago tayo magmasilya, liha muna yung primer and then saka naglapat ng masilya. And then after natin namang magliha ng masilya, nag-primer ulit tayo. So ngayon, itim naman ang kasunod nito. Eto na, maglalapat muna tayo ng itim. Syempre laging dahan-dahan. So ito nga palang pinturang ito hindi pwedeng partial. Kailangan kapag kagana ring may design is dapat isang buo lagi ang paglalapat ng pintura. Kasi hindi natin yan mapaparehas kapag kaya na ipinarsyal natin. Kaya napakahirap pagka itong gano'n rin pintura ang nagkaroon ng repairin, kumaga nagka-damage. So dahan-dahan upang hindi tayo mamroblema pag nagka-damage. So ayan, mamaya mag-apply tayo ng isang full block bago natin lagyan ng design. Syempre patutuyuin yon ng gagamitan ng curing time. Medyo matagal-tagal yun para sigurado natin na maganda ang lapat ng ating gagawin design. Syempre ulit-ulit curing time. So kaya ako ibinitin para matiyak ko na hindi madadamage at saka yung curing time ang aking ipinoproseso ngayon. So mamaya magdi-design na ako. So yung ilalim, so kinulayan ko din. Pero ang focus ko talaga dyan, ang nasa agreement is yung labas lang. Pero syempre sinama ko na rin itong parting ito. And then ang kasunod, so design naman yung para sa ating magiging pang marble effect para sa black. Para sa paglalapat natin ng red black toner. So laging dahan-dahan para hindi tayo magkabiglaan. Black toner kung tawagin ni Udong.
So ito yung ating finish ng ating black marble. So ang gusto niya litaw na litaw yung design. So ayan, sabi ko sige ililitaw natin. So ayan, nakalitaw na yung design niya. So yan ang gusto niya. Majority color is black. Pero naparami pa rin yung pagkakalagay ko nung design. Pwede na yan. Kahit sa gilid. Ayan. So ayan, okay na, finish na. Ultaw na yung kanyang marble effect. So yun ang request niya, lutang yung design. Kasi nung nakaraan yung ginawa ko is nakatago. Kita naman yung itim, majority color pa rin is yung itim. So ito ay meron ng top coat clear na patong na kahapon is 4. So ngayon pinatuyo ko siya magdamag and then liliyahin ko uli para i-top coat kong muli. Ang purpose nun is para matiyak ko na makapal ang kanyang top coats and then magiging look ceramics ang kanyang kalalabasan. Kasi kapag hindi ko ginawa yun, so hindi magiging maganda yung appearance niya. So ito na, lilihain ko muna ng number 800 then patutuyuin. So yung paglilihan yan, hindi naman kailangan na parang kala may babapingin. So ito, para kumapit lang yung ating ipilalapat na top coat, kaya kailangan natin ito. And then para syempre kuminis pauli siya, and then additional factor yon upang maganda ang kalabasan ng ating gagawing trabaho. So ayan, naliha ko na. So ang kailangan na lang nito, ititiyakin natin na tuyo at malinis. And then clear coat na lang ang ilalapat ko dyan. So clear coat na lang ang ilalagay ko para mas maganda ang kalabasan niya, mas makinang, mas maganda sa paningin. Lalapat na tayo. Dahan-dahan pa rin, katulad ng aking laging ginagawa. Dahan-dahan sa unang palapat, lalo na kung magdamag itong nakalipas. Kasi pag binigla natin yan, syempre masyasyak. Kumbaga sa feeling siya masyasyak yung ating papatungan na pintura o clear coat. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Kumbaga ano lang siya, medyo pakikisamahan muna natin yung lumang pintura, saka natin ilalapat yung bago. Ayun, padaan uli, another dahan-dahan. So kasi magdamag kung pinatuyo, nakatuyo na, mapepuwersa kapag palawa agad ang gagawin kong spray. Sus, na, okay na. Abanatan na natin ng palapat. Design. So ang ginamit kong clear coat is Nax, dahil mas gusto ko ang performance ng Nax clear coat.